Kotse ba? Feel kotse na. Prior to this matchup, isang beses lang nagtagpo talaga sa merkado ang Wigo at Brio. Yan ay noong 2014 nung una silang nilabas sa Pilipinas. Pero kahit nga noon, may ilang buwan sila na pagitan. Since then, ang Wigo ay nag-update ng 2017 and 2020. Ang Brio naman nung 2019 lang. So talagang parang nag-iiwasan sila, no? Until this year, kasi grabe, magkasunod na araw lang ang launch dates nila. The Brio has a facelift habang ang Wigo ay na-overhaul for an all-new model. Kaya naman, this is the spec check of the Honda Brio RS versus the Toyota Wigo G. Oh, matik na dapat ang like, subscribe at pag-share ng video na ito. Siyempre, kung may free time pa, pumunta na lang sa philkotse.com para sa latest news and promos. Una, siyempre, ang presyo. Mas mura ang entry price ng Wigo compared sa Brio. Sa totoo nga lang, mas mahal pa nga ang entry price ng Brio compared sa top of the line ng Wigo. When it comes to size, malaki ang nadagdag sa Wigo. Mas mahaba na ito by 100mm and lumapad by 65mm. Pero mas malaki pa rin ang Brio in terms of length and width. Medyo may trick nga lang ang Toyota dahil kahit na mas maikli ang Wigo in overall length, mas mahaba naman ang wheelbase nito sa Brio, which usually translates to better legroom. Sa makina naman, mas malakas ang dala ng Brio at 1.2 liters. Meron itong 89 horsepower and 110 Nm of torque paired to a CVT. In comparison, ginamit pa rin ng Toyota ang previous 1-liter engine ng Wigo that produces 66 horsepower and 89 Nm of torque. Gumamit na rin ang Toyota ng CVT instead of the 4-speed automatic na meron dati. Pero syempre, for the size, mas maganda ang power-to-weight ratio ng Brio, leading to a more lively drive. Pagdating sa exterior looks, nakahabol na ang Wigo sa small but mature styling na pinakilala ng Brio noong 2019. The Wigo now has a more serious front face pero medyo take it or leave it ang datingan ng rear with its flat design and smaller taillights. Sa amenities naman, mas inclusive ang Wigo. Dito kasi sa top-of-the-line versions, pareha silang all-LED pero sa lower variants, nawawalan ng fog lights ang Brio at ang headlights ito halogen na lang. Standard naman sa all variants ng Wigo ang LED headlights at fog lights. Pareho ding power adjustable ang side mirrors for these top-of-the-line trims. Pero the Brio maintains power adjustment sa lower variants habang ang Wigo biglang nag-resort to manual adjust. Sa wheels naman, walang dapat pag-usapan pa dahil mas maganda talaga ang dark chrome ng 15-inch wheels ng Brio. Sa loob naman, subtle lang naging change ng Brio. Nag-iba lang ang accents ito sa dashboard and the touchscreen received an update kaya pwede na itong mag-Apple CarPlay and Android Auto. The Wigo received an overhaul at meron na itong race-esque dashboard. Medyo iniba lang ng konti para hindi exact carryover. Meron na itong floating type 8-inch touchscreen, new gauge cluster with bigger trip computer, and a new module para sa kanyang manual aircon with digital display. At meron na itong push start button compared sa Brio na naka-rotary ignition pa rin. Pwedeng boring sa iba ang 1-liter engine ng Wigo pero bumawi naman ito sa safety features. Sa Honda Brio kasi, it only has standard bits like dual front airbags, ABS with EBD, speed sensing door locks, and rear sensor, even sa top-of-the-line variant. Ang Wigo, again, very inclusive. Standard dito ang ABS with EBD, stability controls, and hill start assist. Siyempre, may dual front airbags pero meron pang rear sensors and rear camera. For this top-of-the-line Wigo G, meron pa itong built-in dashcam na discreet ang size. And that's our spec check for the new Honda Brio RS and the Toyota Wigo. Again, main comparison dito ay ang top-of-the-line models ha. Medyo dinaanan lang natin na ang konting nawawala sa lower variants.
Anong mas trip nyo dito? Yung Brio with a livelier engine or Wigo na mas maraming standard features? Comment lang kayo sa baba at syempre abangan nyo ang review and comparison namin sa dalawang ito in the future. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ko sa mga social media accounts ko. Kompleto ko niyan. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi at makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. At suportahan nyo rin yung mga racket ko sa 1PH, 1 News at Radyo 5. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!